Mentro ang meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit sa Amerika. Live mula sa Los Angeles, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili Mase mula sa San Francisco. Ano namang pakay ni Pangulong Marcos dyan sa Los Angeles? Jess, isa nga sa mga layunin ni Pangulong Bongbong Marcos ay harapin ang Filipino community dito sa Los Angeles. Alam naman natin na isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Pilipino ay makikita sa lugar na ito. Pasado alas 8 ng gabi ng Biyernes, oras dito sa California. Ayan, nag-meeting. Presidente ng China at ng Pilipinas, si Marcos at saka si Xi Jinping. Tama ba ang pronunciation ko? Xi Jinping. Nag-meeting. Marcos! Presidente Marcos! Pro-China ka? Alam mo, bumuelta to sa kanila. Ha? Bumuelta ito. Alam mo yung pagka-oposisyon ka, ang tingin nila sa'yo, pro-China. Parang, grabe kayo, kinakampihan nyo pa ang mga Chinese, ganyan-ganyan. Instead na Pilipino ang kinakampihan. Hindi, excuse me po. Pilipino po kinakampihan namin, hindi Chinese. Kung sabihin namin kayo pro-Amerika, kakampihan nyo ang Amerika kaysa pa Pilipino. Hindi po ganun. Kaya ako, pansinin nyo, hindi ko masabi yung ako ay bantag vlogger, isko vlogger, PRRD vlogger, Marcos vlogger, Boying vlogger, may mga ganun sila, vlogger, Banateros brothers, ayun, vlogger. Bakit? Hindi kasi tayo nakatingin sa ganun. Halimbawa, ang nakipag-meeting dito, si Sara at si PRRD, sasabihin nila ano? Pro-China kayo. Pag si Marcos hindi pro-China. See? Kaya ako, lagi akong babalik doon sa hindi sa tao. Ang usapin, issue tayo. Ang tanong, maganda ba yung ginawa ni Marcos? Ang tanong, maganda ba yung ginawa pag miniting mo ang China na ginawa ni Duterte? Yun ang tanong doon. Kasi yung isang batas, ang iyong opinion sa isang tao dapat applicable sa lahat. Kung hindi, magiging panatiko. Ulitin ko, ibig sabihin ba? Ito, sa mga bashers natin, ibig sabihin ba nakipag-meeting si Marcos sa presidente ng China? Pro-China siya? Pasado alas 12 ng tanghali ng Sabado dyan sa Maynila, nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Los Angeles para sa kanyang working visit. At dito na niya ikinuwento, bago pa man din siya magsimula ng kanyang event, nandun bago lumipad from San Francisco, ikinuwento yung kanilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na makausap niya si Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit para matalakay ang mga issue sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sunod-sunod na pangaharas ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Nag-usap daw sila kung paano mapapahupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Voiced to him my concern of some of the incidents. Ako naman, isa sa nagustuhan ko dito sa ganiwa ni Marcos, sabi nung balita, siya mismo, si Marcos mismo ang nag-reach out para makamiting itong si Xi Jinping, yung presidente ng China. Alam mo, importante yon. Kasi hindi tayo parating ma-pride. Pag i-insist natin, ito karapatan natin tong dagat na to, ito karapatan natin, diyan po nag-uumpisa eh. Kasi tandaan nyo, para sa kanila, karapatan nila yung dagat na yan. Para sa atin, karapatan natin tong dagat na ito. Hindi ibig sabihin salbahe sila. Ibig sabihin, para sa kanila, kanila yun. Para sa atin, atin ito. Kaya nga dapat nag-uusap. Kaya ako nagustuhan ko to, nag-reach out si Marcos. Hindi ibig sabihin, pro-China siya o pro-China ako, hindi. Ang sa akin, dapat wala tayong kaaway. Ako, at all cost, kung madadaan sa pakiusap, magpakiusapan tayo.
Iyan yung sinisigaw natin. Ba't kasi hindi kayo mag-usap? Mag-usap kayo. Hindi yung pataasan kayo ng ihi. Hindi yung pataasan kayo ng pride. Mag-usap kayo ng maayos. Para sa mga Pilipino. Para sa ikakabuti nila at natin. Kasi hindi mo rin pwedeng i-insist yung atin lang eh. Lalong magagalit sa mga yan. No? Ang para sa akin kasi ganito lang kasimple. Hindi ibig sabihin bumaw tayo sa Chinese. Ang ibig sabihin, mas may mga importante at mga malalaki tayong problema sa mga Chinese dito sa loob ng bansa natin kesa sa dagat. Unahin natin yung mga Chinese dito sa loob ng bansa natin. Kasi yung iba dyan, kapitbahay nyo na. Yung iba nga kapitbahay na namin eh. Naiintindihan nyo? Ba't pinoproblema natin yung sa dagat? Unahin natin to. Tapos pag-usapan. Hindi pwedeng pataasan ng ihi. Kaya nasoplak sila dito. Ayusin. Maganda yan, ayusin. Makipagkaibigan. Kung bagat sa bully. Sabihin na natin, tama kayo, bully China. Diba? Parang ano yan eh. Aliwawa sa eskwelahan, sa opisina. Yan ang bully. Kaibiganin mo. Instead nakaaway mo yung bully, back up mo pa yan. Pag ikaw na pa-trouble, kasama mo pa yan. Paano US? Manggagalaiti. Ang importante dyan, meron tayong leverage. Meron tayong hindi tayo yung basta sunod-sunod sa Amerika. Hindi rin tayo sunod-sunod sa China. Meron tayong pinanghahawakan na kailangan nila tayo. Pero hindi tayo papakontrol para nakikinabang tayo sa parehas pero hindi tayo hawak sa liig. Naiintindihan nyo? Sabi nga, dapat kaibigan mo lahat yung mga yan. Makinabang ka sa Amerika, makinabang ka sa China. Tandaan po natin, mas kailangan tayo, ulitin ko ha, mas kailangan tayo ng Amerika kaysa kailangan natin sila. Kasi tayo, kung ang negosyo lang, mas nakadepende tayo ngayon sa China, hindi sa Amerika. Kung OFW lang, excuse me po, hindi kailangan natin ng OFW sa Amerika, sila may kailangan sa atin. Marami pong naninilbihan dyan, natutuwa sila sa mga Pilipino. Naiintindihan po? Kaya dapat, hindi tayo sige ng sige. Marunong tayo makibargain. Teka muna, ito, pag-usapan. Paano kami? Ito. Iaawayin mo, pumanig ka sa Amerika na wala na isang side. Maganda tong sinimulan ni Marcos. Makipag-negotiation ka sa Amerika, mag-negotiation ka sa China. Magdala kayo ng negosyo rito, walang away. Ako, higit sa lahat, kahit nga wala na silang daling negosyo higit sa lahat, ayoko ng gera. Kawawa po yung mga sundalo nating mamamatay, lalo na yung may mga EDCA sites. Kawawa po. Buti sana, kung ang susugod dyan ay yung mga congressman. Okay lang. Diba? Kasi sila yung matatapang hindi naman Hindi naman sila ang susugod. Happening between Tama, Jing Corpus, eksakto. Dapat sa gitna lang, hindi bias. Kaya nga ako naniniwala ako na yung ginawa ni PRRD, marunong siyang yung laro doon sa dalawa, no? Parehas nating pakinabangan. At sa tingin ko naman, sana lang maayos nga ni Marcos ito. Maayos niya yon. Para hindi kasi pinapalaki ng media. Ang mangyayari niya, magbabangayan tayo na magbabangga-banggaan sa dagat. Tapos ito naman media, dakdak ng dakdak. Nag-create lang sila ng hatred. Tandaan po natin, let's not create hatred sa mga Pilipino. Let's not create bitterness. Kung maaayos, ayusin. Chinese vessels and Philippine vessels, culminating in an actual collision, as we have seen before, and hopefully to find ways to
to avoid that and have ways to move forward from this situation. And it was essentially, we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in South China Sea. Binigyang diin din daw ng Pangulo na walang dapat humadlang sa pagpalaot ng mga Pilipinong mangingisda. And I asked that we go back to a situation where both Chinese and Filipino fishermen were fishing together in these waters. And so I think the point was well taken by President Xi. Pero aminado Ayan, sabi ni Anita, ang dapat magpakumbaba tayo sa rason. Wala tayong kalingkingan, wala tayong paglalaban. Kawawa ang mga militar at pulis sundalo. Oo nga eh. Hindi lahat ng bagay, alam niyo po, nadadaan sa tapang. Hindi ka pwedeng sumugod dahil matapang ako. Tapos susugod ka sa mga armadong 10 armado. Hindi po yun matapang. Tanga po yun. Hindi po ganun. And I really hope na ito ay magbunga na. Kasi parang hindi ko ine-expect after the election na tayo ay magkakaroon ng posibleng gera. Bigla-bigla eh. Kaya ito, dapat ito, hopefully maayos to ni Marcos, matapos na yan. Nandiyan, ano kami, kasi ginagamit din to ng dilaw. Hindi yan, hindi yan, hindi yan. Alam nyo naman ang dilaw, galit na galit sa China. Galit na galit sila. Hindi yan magyegera. Tama, andito ang Amerika kasi ganyan, ganyan, ganyan. Teka muna. Madaling sabihin eh. Paano pag nagkaputukan? Nandoon ba kayo? Yun ang tanong eh. Kasama ba kayo? Hindi nga kayo makasama sa dagat eh. Oh. 'Di ba? Yun yung mga ayaw nating mangyari. Kawawa, tama. Kawawa ang mga sundalo natin. ang Pangulo, hindi matutuldukan ng simpleng pag-uusap ang mga isyu sa West Philippine Sea. We really should view this as a work in progress. It's a process. It is not. There's no one thing that we will do that will solve all the problems. We have to continue to communicate. Nagkasundo naman daw ang dalawang leader na ang isyu sa agawan ng teritoryo ay hindi dapat mangibabaw sa ugnayan ng Pilipinas at China. That's essentially Yun ang maganda ron. Yung pagtatalo nila, hindi dapat iaan ang hihinto sa relasyon ng Pilipinas at China. Wag po tayong yung ang tinatawag na let's not burn the bridge, no? Yung ating ugnayan, yung ating pakikipagkaibigan, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa China, kahit saang bansa pa. Wag natin pairalin eto amin to eto karapatan namin. Alam mo sa road rage, parang ano lang to, road rage. Yung karapatan niya kaya kinat ka, yung karapatan mo kasi nakat mo siya, yung gano'n, tas mag-aaway kayo. After a few hours, nagkasakitan kayo, na social media kayo, parehas kayo talo. Dito sa gera na to, magkagera ang Pilipinas at China, parehas talo. Pero sa totoo lang, mas talo tayo. Kaya wag tayo, sana itong mga bashers, tigil-tigilan nyo na yung pro-China na yan. Hindi ibig sabihin, ayaw namin ng away sa dagat, ay pro-Chinese na kami. Hindi po ganun. I don't know sa iba, but I'm sure hindi naman sila ganun. Ayaw lang namin, yung tayo, bakit tayo nakikisali? Kasi wala naman tayong away. And I hope, ito talagang nagising na si Marcos dito. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng bansa. Di ba? Sinabi nga, seryoso kayo? Gusto nyo maglaban ng China at US sa bakuran ninyo? Sa Pilipinas? Sa lupa ninyo? Talo tayo doon. Away nila yun eh.
Kung gusto nila mag-away, sila na lang. Basta tayo, kaibigan natin sila, kaibigan. Ah. The message that was sent, that we spoke of to each other, that we were in agreement that the problems that we have in South China Sea with China should not be the defining element of our relationship. Sa sidelines din ng APEC Yun. Well, anyway, na kay Marcos na yung bola. At least, nagkaroon na ng communication, head of the state to head of the state, nag-uusap sila, and keep the ball rolling. Open the communication lines. Ako, sa tingin ko nga, ito lang sa akin. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Let's take the cue from PRRD. Di ba? Nabanggit ko na bago yung huli niyang gikan, after ng live ko, nabanggit ko panuuri natin. And let's take the cue from PRRD. Kasi, hindi ibig sabihin, panatiko tayo kay PRRD, but yung kanyang political decision, unless mali, unless obviously mali, pero kung it's a matter of choices lang, kunin natin yung cue kay PRRD kasi napatunayan naman ni PRRD na siya nga ay walang kapana-panalo bilang sa pagtakbo ng presidente nung nakaraan, pero bigla siyang nanalo. Ibig sabihin, napaka-master tactician nitong si PRRD. Alam niya ang ginagawa niya. At doon sa gikan, napaka-obvious na yung ginawa ni PRRD ay inatake niya talaga. Inatake niya ang Congress, inatake niya si Tamba, no? Pero about kay Marcos, lumaylo muna siya. Okay? Let's take the cue from PRRD. Ibig bang sabihin nun, mag-aano tayo, magiging atake rin tayo ng atake kay Tamba? Hindi rin naman. Depende po yan. Kung talagang mali, mali. Pero, andun po eh. Andun po ang cue ni PRRD, nakita nyo naman. At nakikita niya at nakita natin kung asan talaga ang problema. So far, ang problema, ang ugat ng problema ay nandito sa Congress kay Speaker at dito kila France. Andoon. At siyempre, kung ito si Marcos nyo ay talagang hindi gagalaw at hindi pipigilan itong mga ito. Kaya nga we are expecting, hopefully, that Marcos will draw the line. It's about time that Marcos draw the line. Teka muna, tama na yan. Tama na yung politikahan. Tama na muna ang atake. Pwede niya sabihin yan eh. Although hindi diretso, pero mararamdaman natin, tama na ang atake kay Sara. Trabaho muna tayo. Ako, gusto ko yun. Sa 2027 na, kung gusto nyo tumakbo, pare-parehas ng pagka-presidente. It's about time na magsalita na dapat si Marcos. Antayin natin. No? Kasi nga, ito, yung lumapit sa China na hindi natin akalain na lalapit siya, baka naman, this time, baka naman, sana rin, bay lumapit na siya itong mga to. Tigilan na muna Duterte. Tigilan na. Kaya siguro, hindi muna umatake si PRRD sa kanila, dun, kila Marcos. Wala pa tayong nakikita eh. Umatake si PRRD noon, nakita nyo nung before the election. After that, wala na eh. Ngayon na lang, hindi pa nga siya umatake, ang inaano niya sila itong Congress. No. Siguro, kung yun ay ginagawa ni PRRD for the sake ng kanyang anak, I don't know, or for the sake ng mga Filipinos, but I respect that.
Kitang-kita naman mainit siya, eh. Mainit ito ngang ano, eh, about kay De Lima wala siya masyado atang binanggit, eh.